My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Noong ika-23 ng Setyembre taong 1972, opisyal ay deklara ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law sa ilalim ng Proklamasyon number 1081. Ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa at matinding paghihirap ng libu-libong mga Pilipino. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang martial law? Ano nga ba ang mga nangyari noon? Totoo nga ba ang sabi-sabi Golden Age ang martial law? O ito ay isang lihim na bangungot ng mga Pilipino? ang martial law ay hambungan ng sunod-sunod na kaguluhan sa Pilipinas o ang communist insurgency na naganap noon. Ang mga kaguluhang ito ay may iuugnay natin sa eleksyon noong 19 at 69 na tinaguri ang isa sa pinakamarahas na eleksyon na naganap sa Pilipinas. Simula noon ay nagsimula na ang kaliwat kanang welga ng mga mamamayan at ito ay mas lumala pa pagkatapos ng ika-5 sona ni Pangulong Ferdinand Marcos, 1970, kung saan ay palabas sa telebisyon ang karahasang naganap. Dagdag pa rito ang pag-atake ng mga estudyanteng aktivista sa Malacanang noong Enero 30, 1970 na tinatawag na Battle of Minzola. Maiuugnay din dito ang sunod-sunod na pagbobomba sa Kalakhang, Maynila. Isa na dito ang 1971 Plaza Miranda na bombing na kumitil sa buhay ng 9 na katao at nag-iwan ng halos 100 kataong sugatan. Tunay na madugo ang mga pangyayari noon bago ang martial law. Ang martial law o batas militar ay ang pagkakaroon ng militar ng kapangyarihang mamuno ng buo sa isang bansa. Ito ay isinasagawa upang malabanan ang mga rebelyon at kaguluhan na nangyayari sa isang bansa. Sa bisa ng martial law, ang Pangulo bilang Commander-in-Chief at kanyang mga militar lamang ang may hawak sa mga desisyon at gawain ng Pilipinas, kung kaya tinatawag siyang diktador. May mga Pilipino na hindi sumang-ayon at gustong ipahayag ang kanilang saloobin na nagdulot ng malaking alitan sa pagitan ng mga militar at mga mamamayang sibil. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang pagdedeklara ng martial law ay matagal ng plano ni dating Pangulong Marcos. Noong Setyembre, ika-13, taong 1972, ay ibinunyag ni Benigno S. Aquino Jr. ang Oplan Sagittarius o ang balak ni dating Pangulong Marcos na pagdedeklara ng martial law. Ang pagtambang kay dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile ay pinaniniwalaang isang palabas din upang magkaroon ng katwiran ang martial law. Mahihinuha dito ang tunay na intensyon ni Marcos na manatili sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law sa Pilipinas. Unang araw pa lamang ng martial law ay ramdam na ang pagbabago sa buong Pilipinas. Inaresto ang mga senador na kilala bilang kalaban ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na sina Benigno S. Aquino Jr., Jose Diokno, Francisco Rodrigo at Ramon Mitra Jr. Dagdag pa rito ay may mga kasapi rin ng media na hinuli ng mga militar. Ang mga pampublikong pangangailangan ng mga tao ay ipinasara kabilang ang mga kumpanyang nagbibigay ng kuryente, tubig, transportasyon at komunikasyon. Nawala ang demokrasya sa Pilipinas, gayon din ang Kongreso at ating hudikatura. Dahil doon ay nawalan ng karapatan ang mga Pilipino na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Pagka sinabing batas militar o martial law, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Pag sinabi nating martial law, ito yung karanasan noon kung saan
na pansamantalang namahala ang mga militar sa aktibidad o gawain ng bansa. Pag sinabing batas militar o martial law, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang ideya ng mahigpit na pagkontrol ng batas dati sa mga mamamayan. At ito rin ang nagdulot ng pagsamantala ng karapatang pantao ng mga mamayan. Ang edad ko noon, 16 years old, 1972. Siyempre, kabataan, ang mga karanasan ko, lalaboy, siyempre nahuhuli sa daan. Alam na may marsyalo, gagala pa. Dadali sa munisipyo, paglilinisin kinabukasan, ganyan. Yun ang mga karanasan. Pag oras na kuwan talaga, marsyal ng yung uwi na talaga sa bahay. Anong oras po yun? Mga alas 12 ng gabi. Yun po yung curfew niya. Oo, yun ang curfew. Tapos pag lumagpas po ng 12. Lumampas na wala na. Pero pag kaya mo, halimbawa, galing ka sa trabaho, may ID ka, hindi ka. Kung wala kang ID, yun, yari ka. Anong pwedeng maging epekto ng martial law sa mga mamamayan ngayon? Kapag pinalaganap ang martial law ulit ngayon, madami nang mamamatay, pero madaming mamamatay, which is ibig sabihin nun, umano sila sa batas na hindi nagustuhan din ng mga sundalo kasi nandun yun. So, pwedeng makasama din yun kasi madaming magagalit ng mga tao. Ganun. Siguro sa mga nangyari noon, siguro takot na maulit ito muli kasi maraming mga naipatupad ng mga mahigpit na batas at merong mga tao na nanganganib ang buhay dahil sa mga militar. Ang pwedeng maging epekto o maging sanhi ng martial law ay pwedeng maging positibo at negatibo. Positibong paraan na pwede itong magtugon o makalusot ng problema, kagaya na lamang sa seguridad. Pero magiging negatibo ito dahil ang mga tao ay nagkakaroon ng mahigpit na batas at minsan nalalabag ang karapatang pantao nila o naaapakan ang kanilang mga opinyon dahil hindi sila makapagsabi ng kanilang mga saloobin dahil sa martial law. Kailangan alas 5, sarado na ang bahay mo. Dahil pag nagkamali ka, lukutin na lang ng mga autoridad, ng mga sundalo. Natutunan ko doon, tahimik, walang chismisan. Walang chismisan, walang maritisan. Ka lang sa bahay, ka lang talaga, nananahimik ka lang sa bahay. Walang kwentuhan sa labas. Takot lumabas? Takot lumabas. Aloob ka lang ng bahay. Pag naglabas ka, hindi ka umuwi ng isang araw, wala ka na. Wala nang lumusan yung talagang napakahirap ng martial law. Hindi alam ng mga mahihirap kung saan ka pupunta. Dahil naghanap ka ng pagkain, kung makita ka dyan ng mga laban sa kanila, papatayin ka nila. Walang kalayaan. Ang maganda, puro pangit. Kasi madalas nun ang ulam namin, kangkong, linagang kangkong, adobong kangkong, ang bigas, mais. Walang hanap buhay. Puro kahirapan lang. Kahirapan. Sa tingin mo ba nakatulong ang martial law sa atin? Before, oo. Kasi kahit pa paano, nabawasan din yung mga hindi lumalabag sa batas. Kung ipapalaganap siya ngayon, sa tingin ko hindi siya makakatulong kasi madaming magiging against din doon. Maganda mo, mabuti yung martial law dahil ang tao, takot lahat sa talaga. Hindi katulad din ngayon. Ngayon, gala lang talaga kahit magdamag. Sasang-ayon ka ba na ipatupad muli ang martial law sa panahon na ito? Ang sagot ko ay hindi. Mas pipiliin ko pa rin ang demokratikong pamamahala ng batas sapagkat sa demokratiko, ang mamamayan ay makakaroon ng kanilang mga sariling opinyon o makakapagpahayag ng kanilang damdamin. Sa martial law, ang batas ang kumukontrol sa tao at wala silang karapatan o anumang seguridad sa kanila. Hindi. Paano? Ang martial law, walang kalayaan ang tao. Ang tao,
hawak ng gobyerno. Hindi ka pwedeng magsalita ng laban sa kanila. Siguro hindi para sa akin. Kasi maraming, katulad nga ng sinabi ko kanina, maraming mga mahigpit na batas ang mga naipatupad ng martial law. So kung mangyayari siya ngayon, maraming mga establishmento, mga hanap buhay ng mga mamamayan ang maapektuhan. At patuloy na bababa ang ating ekonomiya. Depende kasi sa panahon kasi ngayon, ang dami ng sumusuway ulit sa batas. Then, at the same time, madami ding magagalit kapag nagpanukala. Kaya parang pinatay sila na pwedeng inosente, yung parang isang pagkakamali lang, gano'n. Pinapatayan nila agad yung gano'n. Hindi may pagkakaila na ang martial law ay nagdulot din ng magandang epekto sa mga Pilipino. Ngunit sa kabilang banda, ito ay nangabuso at lumabag din sa karapatang pantao. Dahil dito, lalong umusbong ang damdamin ng mga Pilipinong naghahangad ng pantay-pantay na karapatan at kalayaan. Itinuturing man ng ibang Pilipinong na golden age ang panahon ng martial law, hindi mapagkakaila na ito rin ay isang malagim na bangungot sa buhay ng mas maraming Pilipino. Hindi simpleng disiplina kundi isang malaking palabas ng magagahaman sa kapangyarihan. Ang aming pangkat ay hindi sumasang-ayon na ibalik ang martial law dahil naniniwala kami na hindi ito ang tamang paraan ng pagdidisiplina, lalo na sa panahon ngayon na pati ang mga nasa posisyon pa ang umaabuso sa kapangyarihan at lumalabag sa karapatang pantao. Nais namin ng isang bansa na ang bawat isa ay may malayang magpahayag ng kani-kanilang mga sarili na hindi dinidiktahan. Imulat natin ang ating isipan, huwag nang tumulad bagkos matuto sa nakaraan.